Senator Estrada, bakit hindi nga natanong si Maricel Soriano? Kaso ka, ikaw marami kang kaso. Sapat po ba yon na ako ay dapat hindi pagkatiwalaan? Paano po siya? Siya po pala ay isang convicted. Dapat din po ba natin isang pagkatiwalaan at tulad ng ginagawa niya sa akin? Nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Tama ba yung ginawa niya sa akin? Tama ba? Nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor. Kasi marami kang kaso. Kasi ganito ka. Paano naman yung gumagawa ng batas kung may kaso at sentensyado na pala? Paano na yan? Pinailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. Hindi, wala po sa akin yan eh. Ito, nagkataon lamang na ako yung nag-imbestiga niyan ng pangyayari na yan. Hindi naman po ako ang nagbibintang, hindi po ako. Yung confidential informant po na na-interview ko kasi meron siyang mga dalang mga litrato at pinakita pa nga din sa akin yung pinagkunan niya ng litrato doon sa kanyang cellphone. Ngayon, ang tanong ko, bakit ako yung piniperder dyan sa Senate investigation, particular na kay Senator Jinggoy Estrada? Nagtataka ako, bakit yung personal na pagkatao ko ang kanyang kakalkalin, ang kanyang gigibain? Dahil ba ang nasasangkot ay si Pangulong Marcos? O dahil ba ang nasasangkot ay si Maricel Soriano na kanyang kapwa-artista? Nakita naman natin na itong si Binibining Maricel Soriano na isang artista ay kinumpirma niya yung address na nakalagay doon sa isa sa mga classified documents. Yes. At inamin niya na siya ang may-ari ng particular na unit doon sa Rockwell na 46C. At ito nga, ayon sa kanya, di umano, ito raw ay naibenta na niya noong 2012. Pero hindi naman niya sinabi kung anong petsa niya naibenta. Kung sa akin, masyado akong ginikibit ni Senator Estrada, bakit hindi niya natanong si Maricel Soriano yung particular na petsa nung ito ay maibenta? Sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay yung panahon na dapat sana ay naging subject siya ng surveillance, yung casing and surveillance na isang parte ng anti-illegal drugs operation ng PIDEA. Ngayon tinanong niya ako, alam mo ba kung sino ang may-ari? Hindi ko alam. Kasi yung authority to operate, yung pre-ops na yun, ang purpose doon ay mag-validate ng information. Iba-validate namin talaga. Ngayon, nagkataon, kung ano yung dineklara na confidential informant, katulad ng address nung particular na condominium unit sa Rockwell, nagtugma naman. Ako hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam kung doon talaga siya nakatira o hindi siya doon nakatira o umuko pa lang siya o hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya nga doon lang kaya nga doon ko nakita, sabi ko mukhang iba yung iba yung patutunguhan ng tinititigan doon sa tinitingnan. Sana kung ako ay natanong ng maayos, paano ba nag-umpisa ito? Diba? Hindi yung ikaw, wala kang kredibilidad. Ikaw ganito, may kaso ka. Ikaw marami kang kaso. Sapat po ba yon na ako ay dapat hindi pagkatiwalaan? Paano po siya? Siya po pala ay isang convicted. Dapat din po ba natin isang pagkatiwalaan? Katulad ng ginagawa niya sa akin? Ako naniniwala, dito sa ating bansa, pantay-pantay. Meron tayong batas. Di ba? Kaya nga tayong merong batas para meron tayong sundin. Magkaroon tayong ng kaayusan. Pero sa nakikita natin, paano kung ang isang senador na mismong gumagawa ng batas ay sila mismo ang tila sumasalaula sa mga ito. Di ba? Sa atin, sa ating mga ordinaryong tao, tama ba yung ginawa niya sa akin? Tama ba? Paano tayo makagagawa ng tamang batas
kung ang mismong mga gumagawa ng batas ang siyang tila sumasalaula sa mga ito. Parang ito ang batas na ito, ikaw hindi ka kasali. 'Di ba? Yeah. Kasi masamang tao ka, kasi marami kang kaso, kasi ganito ka. Paano naman yung gumagawa ng batas kung may kaso at sentensyado na pala? Paano na 'yan? Okay. Dapat ba natin pagtiwalaan ang isang halal ng taong bayan may batik pala o napatunayan na sa hukuman? Dapat ba natin siyang pagkatiwalaan? Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo, no? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po. Kasi, kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Kalokohan yan. Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, bumabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po, kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, di mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam Yes. mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, The following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor, Service. Your Honor, yan pong ano ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga ano po yan, may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss or drop, Your Honor? Graft. Drop, Your Honor. Hindi ko na... Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon, yan, Your Honor Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung dismissal o dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga ano noon, sa PNP rin, Your Honor, ang problema hindi po sa akin. Dahil ako, nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil dyan sa ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya na-reconsider yung aking ano no, yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung ano, no, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, sa pleb. Kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga ano, hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya pero nire-recall ko siya para at least mai-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung ano, no, doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, ano, no, nawalan ako ng ano
nawalan ako ng ng karapatan ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, hindi po, wala po akong dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si Gerald Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi kang inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si Gerald Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni Gerald Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si Gerald Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan Kaya yan. sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok ka dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. never disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako in-appoint eh. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, iba-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandoon sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police commission officer, Your Honor. Imposible ho na mag-ano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. Sigurado ko, kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo,
mukhang malabo siguro. Mukhang siraulo ang PDEA kung tatanggapin ka, kung iskalawag ka na polis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Juniso Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, napaka-tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes, magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap na opisyal. Yan yun.